Hey guys, welcome. A purchase of a product grants a license for the product on Steam. Warning yan nalilitaw sa cart ng Steam bago ka magbayad talaga. Sa panahon ngayon, halos lahat ng bentahan nasa online na. So ang tanong, kapag ba pumili ka sa Steam, pagmamayari mo na ba yung laro? O taga-renta ka lang? Every week meron tayong dalawang tanong. Ang tawag ko dito, the duality of my human experience. Subscribe for more. And like and comment down below. Ano pang hinihintay natin? Let's go! So kita nyo naman sa thumbnail natin, dalawang Steam logos. And yung isa, merong kamay sa baba. Isang kamay lang na parang pinapahingi. Tapos yung isa naman, merong for rent sign. Na may konting bula-bula. Hopefully, alata siya, no? Bubbles. Mamaya natin pag-usapan yung for rent sign. Dito muna tayo sa may kamay. So yung kamay sa baba ng Steam logo, yan yung sign ng ownership. Kumbaga siguro, nasa kamay mo na. Or you own it with your own hands. Parang ganun siguro yan. Kasi pag nag-research ka sa Google, try nyo mag-research. Ownership symbol. Yan at yan yung lalabas. Yung kamay na merong parang humihingi or hinahawakan. So isang senaryo ng ownership, ganito. Kapag bumili ka ng PC, buong desktop, sabihin na natin, para simpleng usapan na lang. Oras na bayaran mo yun sa store, sa'yo na yun. Owner ka na ng PC na yun, di ba? Pwede mo na siyang uwi, pwede mo na siyang gamitin, pwede mo na siyang kalikutin, i-customize, lagyan ng mga stickers, gano'n. Kunyari, mayroong pumasok sa bahay nyo. Kaibigan mo yung pumasok sa bahay nyo. Pwede mong ituro yung PC mo. Sasabihin mo sa kanya, eto, PC ko yan. Nabili ko yan sa ganitong store. O kaya, na-customize ko yan sa ganitong araw. Mga ganyang klaseng sentences, di ba? So, simple lang ang ownership kapag nahahawakan or physical yung isang bagay, no? Ituro mo lang, tapos masasabi mo na oh, sa akin to. Sa digital world kaya, una, hindi mo mahahawakan yung laro, di ba, sa Steam? Kasi digital nga lang siya eh. Kung tatry mo, baka makuryente ka pa, di ba? Kasi hawakan mo yung mga bits tsaka kuryente. Pero even then, kahit mahawakan mo yung bits and kuryente, hindi mo pa rin talaga makikita or magagamit yung laro na binili mo kung wala kang PC sa physical world, di ba? So, dun na pumapasok yung for rent sign natin naman, no? Nire-represent ng for rent sign yung warning ng Steam sa intro natin na license lang yung binibili natin. So ano ba yung ibig sabihin ng license kasi? Well, permission to act. Sabi yan sa Merriam-Webster website. So sa Steam, binibili lang natin yung permission to act. Or parang binibigyan lang tayo ng Steam or ng Valve ng authority para laruin yung laro. Pero yung mismo kopya ng laro na in-install natin or dinownload natin, gano'n, hindi yun ang na-own natin. Pinakamalaking analogy or pinakamagandang analogy na may isip ko dito sa for rent sign na to is, kumari nag-rent ka sa computer shop. Para sa mga shoutout sa mga nakakaalala pa kung ano yung computer shop. Oras na magbayad ka sa nagbabantay, sabihin mo sa kanya, isang oras po, pwede mo nang gamitin yung PC, di ba? So, katulad siya nung pag-ownership side, pwede mong gamitin. Pwede mo ding hawakan yung PC, himas-himasin mo, baka sakaling merong genie na lumabas, di ba? So, sa computer shop, pwede mong himas-himasin yung PC, katulad ng ownership side. Pag inuwi mo na, pwede mo himas-himasin yung PC. Pero hindi mo pwedeng iuwi, di ba? Kung mag-rent ka lang sa computer shop, hindi mo pwedeng ituro sa kaibigan mo na, uy, yung PC na yan, sa akin yan. Di ba? Kasi nirent mo lang siya. Nirent mo lang siya sa oras na yun. So parang ganyan tayo sa Steam, guys. Mga Steam games natin, it seems. So anong connect naman sa akin ito? Well, estimate ko kasi parang meron yata akong mga 345 plus games sa Steam. Yung iba dun, free to play ata, kung di ako nagkakamali. So, sabihin mo ng estimate na natin, or round off, 300 plus. So sige, 300 plus na nabili ko
sige, sabihin na natin. Yung iba, inalis ko na yung mga free-to-play. So, I'm sure naman hindi lang ako yung merong ganyang kadaming backlog. And may chance, konti pa nga yan, di ba? Kasi iba sa inyo, meron pang thousands, di ba? Kasi, minsan sobrang mura eh. Sobrang mura sa Steam. Kung babalikan nyo yung previous video ko tungkol kay Forspoken, 90% off. Yung tipong 100 pesos na lang. Although yung Forspoken, hindi pa siya umabot ng 100 pesos. Pero, kasi kung ganun ng ganun, 90% off, may ipon talaga eh. Kasi, tapos, meron pang Humble Choice. So, nag-subscribe ako sa Humble Choice na medyo matagal. Siguro mga 2 to 3 years. So, sa mga hindi nakakaalam dyan, yung Humble Choice, yan yung magbabayad ka ng monthly fee. Fixed amount siya, 600 or 700 pesos yata. Tapos, meron kang almost 10 to 12 games. Every month yun, mga dre. Sa iyo talaga. Hindi siya tulad ng Game Pass na kapag mag-unsubscribe ka, kumari sa Game Pass, di ba? Hindi mo na siya malalaro sa susunod na month. So, kasi sa Humble Choice, Steam Key. So, Steam license basically. Yung binibigay sa'yo or yung binibili mo. Yung sinusubscribean mo sa Humble Choice. And so, yun. Naipon yung mga laro ko. Naging 300 plus. Hindi ko pwedeng sabihin na lahat yun nalaro ko na, di ba? Pero, meron pa rin ako mga nabili na full price eh. Sa totoo lang. Oh, Hogwarts Legacy, kumare. Yakuza, Like a Dragon, ganyan. Mga full price kung binili yung mga yan. Kasagsagan nung kasikatan nila. Kaka-release. Nung nakita ko yung sinabi ng Steam na, oh, license lang yung binibili natin. Laro. Napaisip ako. Paano kung mag-down yung Steam? Siyempre sobrang imposible nun, di ba? Kumbaga, isipin mo, paano magda-down yung Steam? Pero, pag sinabi kong down, ibig ko sabihin dito, hindi yung network lang na nag-down siya na hindi mo na ma-access. Magsasara talaga yung company. What if magsara talaga yung company, bumagsak yung gaming industry? Or mapalitan siya, kumare, ng ibang storefront. Tapos, mas maganda doon, o kaya wala nang bumibili sa Steam, ganun. Kung mangyari ang senaryo na yan, almost impossible, syempre. Pero for the sake of this video, napaisip ako, malalaro ko pa kaya yung mga Hogwarts Legacy? Yung mga Yakuza Like a Dragon ko? Kung hindi ko siya na-install bago mangyari yung pagda-down, di ba? Isa pang naisip ko dyan, total naman, nabigyan ko na ng pera yung Steam, di ba? Tsaka Warner Bros. Kung saan ko mo siya binili. Pwede ko na kayang ipirata yung Hogwarts Legacy kung mag-down yung Steam? Kasi, siyempre, binili ko na yung permission para laruin yung Hogwarts Legacy. Nagkataon lang na naka-down talaga yung Steam. Pero nasa kanila pa rin yung pera ko eh. Hindi naman siguro nila i-refund yun, di ba? Bago sila mag-down, sabihin nila, okay, magda-down na kami. Lahat ng binili nyong laro, whether nalaro nyo na o hindi, babalik namin yung pera. Eh, imposible mangyari yun, di ba? License lang through Steam yung sinasabi natin. Pero, meron na ba akong permission na maglaro ng pirated copy? Kasi binigyan ako ng license ng Steam, di ba? Kaso sa scenario natin, wala nang Steam. So, hindi ko na ma-access. Pwede na ba ako mamirata noon? Kasi wala nang way para bilhin, wala nang way para laruin. Kung babalikan natin sa PC rental computer shop analogy natin, kapag nag-rent ka ng PC sa computer shop, magagamit mo siya, kumari 1 hour, di ba? Kung magda-down man or mawala na, parang bula yung computer shop, o yun. Binalikan ko na yung bula, ayun na yung reference niya. Masasabi mo pa rin na sulit mo siya, di ba? Nasulit mo yung paggamit kasi hindi ka naman lugi doon, naka isang oras ka na. Pero sa Steam, scenario natin na pag nag-down siya, meron ako mga laro doon na hindi ko pa nalalaro eh. Nabayaran ko na sila sa Steam. So, yung iba doon impulse buy lang, okay fine. Pero, grabe. Doon ako napapaisip talaga sa ownership tsaka sa pagre-rent. So, okay lang as long as buhay yung Steam, di ba? Buhay din ng Steam library ko. Pwede kong i-download sa kahit anong Steam related PC, kumari Steam Deck, ganun. Lalaro ko siya. Kaso, kung mag-down nga, di wala. Nawala siya, parang bula. So I'm sure,
hindi kayang 100% i-assure ng Steam na hindi siya babagsak, 'di ba? Pero as long as hindi 100%, andun pa rin yung possibility na mapalayas tayo sa pagrenta na sa pag-access ng mga laro natin. Mawawala sila parang bula. Parang doon sa thumbnail natin, 'di ba? So syempre thought experiment lang 'yan. So wala namang kasiguraduhan lahat diyan eh. So kumbaga, kung gusto niyo nang ma-own yung kopya niyo talaga, bili kayo sa GOG, 'di ba? Sa Good Old Games. Doon talagang kopya yung binibili natin. Pero sa tanong na ownership ba kapag bumili ka sa Steam o nirerentahan mo lang? Habang tumatagal, it seems like nire-rent lang talaga natin. So kayo ba, ano sa tingin nyo? Ngayong alam nyo na license lang yung binibili natin. Lipat na ba kayo sa GOG? Bibili na ba kayo sa Epic Games? Yung mga ganun. So kung umabot kayo dito sa video na to, patapos na eh. Thank you. Kung nagustuhan nyo, like and comment down below. Subscribe for more. And as always, I am the Lying Man.